lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos ang kaitaasan, at sa salupay kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubuhi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama.
Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang kaliwanagan ng isipan at ng konsensya ng mga namumuno sa ating bansa. Pagdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Pagdasal natin ang mga OFW. Ang mga may pinagdaraan ng malaking problema ngayon sa buhay, kilala man natin o hindi, pagdasal natin sila. Ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa namin ikaw ang nagbigay, kami tangkilikin mo po at laging subaybayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Isaías na ang paggawa ng kabutihan at pagtigil sa pang-aapi sa kapwa ay umahawi sa kadilimang bumabalot sa atin at nagbibigay daan sa pagsapit ng liwanag. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Ang mga nagugutom ay inyong pakanin. Patuloyin sa inyong tahanan ang walang tirahan. Yaong mga tao na halos hubad na ay inyong paramtan. Ang inyong pagtulong sa mga kasama ay huwag tataligtan. At kung magkagayon, matutulad kayo sa bukang liwayway. Hindi maglalaot, gagaling ang inyong sugat sa katawan. Ako'y laging sa inyo. Ililigtas kayo at iingatan kahit saang lugar. Sa araw na iyon, diringgin ng Panginoon ang dalangin ninyo pagkat kayo'y tumawag. Ako'y tutugon agad. Kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan. Ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa dilim ay may liwanag, sa tao na nahahabag. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Ang taong matuwid, may kabit at may bait at habag. Kahit sa madilim, taglay ay liwanag. Ang mapagpautang nagiging mapalad kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Hindi mabibigo ang taong matuwid. Di malilimutan kahit isang saglit. Anumang balita'y hindi siya takot. Matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Sa dilim ay may liwanag sa tao na nahahabag. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni San Pablo ng malinaw na ang pananalig ng mga taga-Korinto ay hindi batay sa matatamis na pananalita o mataas na karunungan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nang ako'y pumarian, ipinahayag ko sa inyo ang lihim na panukala ng Diyos. Ngunit hindi sa pamamagitan ng malalalim na pananalita o matataas na karunungan. Ipinasya kong wala akong ipapangaral sa inyo, kundi si Jesucristo
na ipinako sa krus. Kaya mahina, takot, at nanginginig akong humarap sa inyo. Sa pananalita at pangangaral ko'y hindi ko kayo inakit ng matatamis na pangungusap batay sa karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't hindi na karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na babatay ang inyong pananalig kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at bahay ng alagad ko. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawala ng alat ang asin, papaano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Shout out sa mga kapatid nating OFW. Ang pulang laso na ito ay lagi naming pagpupugay para sa inyo. Salamat po. Gayun din, nagpapasalamat din tayo sa mga nagpapakabuting alagad ng batas, pulis, sundalo, navy. Mabuhay po kayo. Marami pong salamat sa pagpapakabuti ninyo para sa bayan din na ito. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak. Kasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak, sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Isa po sa mga dahilan kung bakit ang ating Panginoon ay magaling mangaral ay ang kanyang kakayanang gumamit ng mga simpleng bagay, sitwasyon, tao, pangyayari, especially during His time, upang ang kanyang mensahe ay mas madaling maintindihan. Halimbawa po ngayon, gumagamit siya ng dalawang simpleng bagay upang sabihin sa mga tagasunod niya noon hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon, kayo ay asin at liwanag o lampara ng sanlibutan. Something na maunawaan po natin kung uunawain muna natin ang basic na gamit ng asin at lampara o liwanag. Ang asin, bukod sa nakapagpapalasa, nakapagpapasarap ng pagkain, ito ay
we preserve them. Lalong-lalo na nung panahon ng ating Panginoon, hindi pa usong refrigerator, ang mga karne para hindi agad mabulok, pinupunasan ng asin. Sapagkat ang asin ay may kakayanang pumatay ng mga bakterya para ang karne ay mas mapreserba. Alam natin ang nagagawa ng lampara, ng liwanag sa gitna ng kadiliman, hindi na natin kailangang i-memorize pa yan. No. Sa sinabi ng Panginoon, kayo ay asin at liwanag ng mundo. In effect, sinasabi rin niya sa atin noon pa man na ang mundo na ating ginagalawan ay marami ng bakterya at binabalot na unti-unti ng kadiliman ng kasalanan. At tayo ang kanyang pangontra para dyan. Tayo ang inaasahan niyang mag-disinfect ng bakterya ng kasalanan ng mundo. Tayo ang inaasahan niyang magbibigay ng liwanag sa mundong binabalot ng kadiliman ng kasalanan. Ang tanong, ina-accept ba natin yung sinasabi ng Panginoon sa atin na yan? Parang wala lang? O baka hindi nyo masyadong naintindihan? Let me help you. Ganito na lang. Isipin na lamang natin ang mundo. Ngayon na lang. Mabuti ba ang mundong ito? Mag-concentrate na lamang tayo sa mga latest na kaganapan. Sa ibang bansa, few weeks ago, na headline ang babaeng ito na tinanong sa Senado ng ganyang kasimpleng tanong, can men get pregnant? Pwede bang mabuntis ang mga lalaki? Hindi nasagot. Ang nakapagtataka pa, babae yan, doktor yan. Isa pa, bago siya tanungin ng ganyan, siya mismo ang nagsabi, science and evidence should control and not politics. Kaya ang ginawa ng isang senador, back to you. You've just said, in fact, science and evidence should control and not politics. How about this? Sapagkat yung simpleng tanong na yan, masasagot ng simpleng science at evidence yan. Science, doktor ka pa, evidence, babae ka pa, hindi mo nasagot. Unfortunately, marami na ngayon ang ganyan. Dito sa Pilipinas, may mga pumoporma ng ganyan. Gusto tawagin sila. She, her. Wag naman. Yan yang mga ginagawa. Minsan, yan, nagdadamit ng, okay. Sige, nire-respeto namin. Pero wag namang ganon. Wag naman sa puntong ganon. Hindi nyo na kami irerespeto pag ganon. Yung pag-iisip, yung paniniwala namin, alam ko lalaki ka eh. Pag sinabi kong babae ka, yung sarili ko naman ang binababa ko pag ganon. Diba? Respetuhan lang. Okay, pagpatuloy natin yung dito sa atin, kamakailan lang ang daming mga news. Nakakalungkot, pinatay ang mag-ina. Yung anak, batang-bata pa. Sinilid sa plastic habang buhay pa. Pulis, pinatay. Pagkatapos, pinagtulong-tulungan ng isang grupo ng mga kalalaking isiksik sa septic tank. Nandyan ngayon ang bagyo sa Cagayan. Nandyan ang wala pang linaw na flood control issues na yan. Nandyan pa rin ang katibalian. Ang tagal na yan. Nandyan pa rin ang kahirapan. Eto ngayon, sinasabi ngayon sa atin ng Panginoon, sa mundong ganyan ngayon, sa bansang ganyan ngayon, kayo ay asin at liwanag na pinapadala ko
na inaasahan ko. Sige nga, ibabalik ko po muli yung tanong. Paano natin tinetake ito? Iniisip niyo siguro, Father, dapat sinasabi ng Diyos yan. Sinasabi niyo yan sa mga presidente, sa mga prime minister, sa mga mayaman, Elon Musk, Bill Gates, sa mga malakas na o hawak na impluensya sa social media. Sino ba naman ako, Father? So iniisip mo, nagkakamali dito si Kristo? So iniisip mo, para maging liwanag at asin tayo ng mundo, kinakailangan big time muna tayo? No. Pakinggan ang sinabi ng Panginoon, you are the light, you are the salt of the world. Hindi niya sinabing, ito muna ang gagawin mo ha, mag-aral ka muna ng mabuti bata, magpayaman ka muna, magpasikat ka muna, dapat may connection ka muna, bago ka maging salt and light ng sanlibutan. No! Sinabi niya, you are. This is what you are. Ika'y liwanag at asin ng sanlibutan. Hindi sasabihin ng Panginoon yan sa atin kung wala siyang power, kakayanan na ibinigay na sa atin. Bago magsugo ang Panginoon ng kanyang mga disipulo, kina-qualify muna niya ang mga ito, binibigyan muna niya ng kapangyarihan ang mga ito para sa misyon na ibinigay niya sa kanila sa mundong ito. Ganon din ang kalakaran ngayon. Patutunayan ko sa inyong bawat isa sa atin, meron. Kamakailan nabasa ko rin ito, post sa social media. Ang sabi ng nag-post na pakarga siya ng gasolina, nagbigay siya ng 100 pesos sa gas attendant, hindi dahil mayaman siya, kundi dahil sa nakita niya. Ano yung nakita niya? Gasoline attendant, bakas ang pagod sa mukha, sa katawan, pero nagpapatuloy pa rin sa buhay. Ibig sabihin, lumalaban pa rin ng patas sa mundong ito na hindi patas. Pupwedeng may binubuhay siyang pamilya, pupwedeng nag-iipon siya para maitaas kahit kunti lang ang antas ng buhay niya. So yun yung nakita nung nag-post. Pero hindi lang yun. There's more. Kasi habang kinakargahan daw ng gasolina ang sasakyan niya, nagkusa itong linisin yung windshield ng sasakyan niya nang hindi niya nire-request. At nagkusa itong tingnan kung may discount pa siya na hindi niya tinitingnan. Hindi siya aware. Pero ito, sabi niya, pagod na siya. Hindi ko alam kung may pakinabang yung ginawa niya sa kanya, yung ginawa niya sa akin. Pero nag-abala siya para i-explain sa akin yung discount ko o yung points, something like that. And that hit me, as sabi nung nag-post. Tinamaan ako doon. You see, this guy is exhausted. This guy probably been working since morning. Probably dealing with stuff I'll never know about. But still, he smiled at me. Still, he went the extra mile. Still, he treated me with respect. That hit me. Tinamaan ako doon. That's being salt. That's being light. Di ba nakaka-encounter tayo ng mga taong ganito na pag nakita mo, naisip mo, may mga tao pa rin palang ganito. Marami pa rin palang mabubuting tao. Pag nakakita tayo ng ganito, naisip natin, ang swerte ng asawa nito, ang swerte ng mga anak nito, ang swerte ng ang swerte ng mga magulang nito. Nandong naisip din natin, Lord, sana umasenso ang buhay ng taong ito. Pinagdarasal ko, deserve niya. Lord, pinagdarasal ko siya. Diba? So lahat tayo,
Hindi na natin kinakailangan pang maghintay ng kakayanan. Meron na, sapagkat hindi sasabihin sa atin ng Panginoon, you are the salt and light of the world, kung wala tayong kakayanan. At hindi na natin kinakailangan pang maghintay ng tamang pagkakataon, sapagkat ang tamang pagkakataon ay kung saan tayo naroon ngayon. At ang oras ay ngayon. Simpleng halimbawa, bago magmisa, ang tagal nyo nakaupo, nangitian man nyo lang ba kahit konti? Yung katabi ninyo? Yung nakasalubong niyo sa pagbilang? That's being salt. That's being light. Sabi nga natin, lahat na yung pinagdaraanan. O wala kang pakialam. Yun eh. Hindi natin ma-appreciate ang pagiging salt and light of the world natin kasi madalas wala tayong pakialam. Sarili lang natin. O kaya, pamilya lang natin. Tama naman yung sinasabi. Charity should begin at home. Pero hindi ito dapat magtapos sa pamilya. Kaya nga, you are the salt of the world. The light of the world. Hindi natin ma-appreciate ang pagiging liwanag natin kapag makasarili tayo, kapag ang lagi nating katwiran. Anong ba mapapala ko dyan? Hindi ko na problema yan. Problema na ng pamahalaan yan. Kaya nga sa ating unang pagbasa, ang sabi ni Prophet Isaiah, sa mga tao, magbigay kayo para mas ma-appreciate nyo yung pagiging liwanag, para magliwanag kayo. Hindi rin natin ma-appreciate ang pagiging salt and light of the world natin kasi nahawa tayo sa iba. Sa pagiging makamundo ng iba, sa pagiging bastos ng iba, sa lengguwaheng makamundo ng iba, sa style na makamundo ng iba, sa pag-compromise ng iba. Lahat naman ginagawa ito eh. Sige, hindi na masama ito. Okay na ito. Pag nakakita ka ng may ginagawang kasalanan, sinasabi mo na lang din yung katwiran ng karamihan, wala naman silang inaargabyadong tao, wala naman silang tinatapakan, okay na yan. Kung saan sila masaya. Kumbaga sa asin, nawawala ang alat natin sapagkat nahaluan tayo ng ibang elemento. Anong sabi ko sa inyo nung nakaraang linggo? Dapat iba tayo. Dapat iba. Hindi ibig sabihin magmamataas ka, kundi para mahatak mo rin sa magandang values yung iba. Hindi pwedeng magkapare-pareho tayo. Sapagkat walang susundan, walang papakinggan kung pare-pareho tayo. Hindi lang natin ma-appreciate ang pagiging salt and light of the world natin kasi ayaw nating maka-offend ng iba. Pero inevitable yan. Hindi maiwasan yan. Kahit pa maganda yung pagsasabi mo, anak, may asawa na siya. Marami na bang ibang lalaki? Maganda ka naman, nag-aral ka. Mahal ko siya. Anak, hindi tama na maging kirita ka. Mag-aaway talaga kayo. Magkakatampuhan kayo. Bagamat dapat mo pa rin pairalin ang pagiging nanay mo. Pero yung tough love na hindi mo pa rin tatanggapin yung relasyon nilang dalawa. Pero mamahalin mo, pagsasamahin mo yon. But the point is, masasaktan mo kahit pa paano yung anak mo. Bakit? Maninindigan ka sa kung anong tama, totoo. Ganon ang pagiging light. Ganon ang pagiging salt. Disinfectant. Kapag mayroon kang sugat, dinisinfect mo, anong mararamdaman mo? Sasabihin mo ba? Sarap, sarap, sarap. Konti pa, sige pa. Hindi. Walang ganun, boy. Masasaktan ka. Matagal lang natutulog yung asawa mo sa kwarto. Madilim na madilim ang inyong kwarto. Buksan mo yung ilaw. Magagalit, mairita. Ano ba yan? Pwede ba lamp mo na? Bigla ako eh. Kasi nasanay sa dilim. Nasanay sa bakterya ng kasalanan. Kaya kapag dinisinfect, sininagan mo, masasaktan. Part of being salt and light yan. Now let me end with this. Hindi lang natin ma-appreciate ang pagiging salt and light of the world natin kasi matagal na tayong nagiging asin at liwanag para sa iba. Matagal na tayong nag-strive para bigyan ng lasa ang buhay ng iba, para pasarapin ang buhay ng iba, para magbigay ng pag-asa sa iba. Kumbaga tayo parang nagsasawa na, lalo pat wala tayong nakikitang magandang resulta.
Papag-give up na kumbaga. Feeling natin nawawala na yung lasa natin bilang asin. Feeling natin nawawala na yung liwanag natin bilang lampara o liwanag. Don't give up. Feeling mo lang yun. Don't give up. Because I'm telling you this. Kung ikaw ay liwanag at asin ng mundong ito, ng bansang ito, ng pamilya mo, importante ka, kapatid ko. Napakahalaga mo para mag-give up. Alam po ba ninyo yung asin dati napapangbili, nagiging pera, nagagamit na parang pera? Ganon kahalaga dati ang asin. May mga nabasa ko dati, isa sa mga niraransak ng mga mananakop ng isang bayan, asin. May makaligtas man magugutom. Bakit? Hindi makapag-preserve ng pagkain. Ganon kahalaga ang asin. Sa salt nang galing yung salary. Salt. Ganon kahalaga ang asin. At hindi na natin kinakailangan pag-usapan ng halaga ng lampara. Noon na wala pang kuryente, napakahalaga ng asin dati, napakahalaga ng lampara. So in effect, sinasabi sa atin ng Panginoon, sa lahat ng mga nagpapakaasin at lampara sa mundo, sa bayan na ito, sa pamilya nila, importante ka. Napakahalaga mo para mag-give up. Anong ibig kong sabihin? Diba? Minsan nasasabi natin, napakasama na ng mundong ito. Kapatid, wala nang masasama pa sa mundong ito kung walang nagpapakabuting mga tao. Diba sa Biblia, mayroong isang bayan na hindi nilipol ng Diyos dahil sa 10, 5 mabubuting tao? Palagi ko, kung wala nang mabubuting tao, wala na yung mundong ito. Kaya importante ka. Importante yung pag-strive mo magpakabuti. Magpakabuting doktor, magpakabuting pare, magpakabuting magulang, magpakabuting kaibigan, magpakabuting traffic enforcer, magpakabuting crew ng Jollibee. Napaka-importante mo. Nasabihin mong hirap na ang iyong pamilya, pero mas mahirapan sila kung wala ka. Gipit ang iyong pamilya, pero mas mahirapan sila kung mag-give up ka. Naawa ka sa anak mong inaalagaan mo, may sakit, mas mahirapan siya kung wala ka. Kaya napakahalaga mo para mag-give up. Huwag. Ikaw ang sagot ng Diyos sa problema ng mundong ito, sa problema ng bayang ito, sa problema ng pamilya mo. Kaya nga ang sabi niya, you are the light, you are the salt. Hindi niya sinabing, you are... Ay, hindi. Sige. Sige, hindi mo na kayo. Lilikha ako ng iba. Hindi. Ikaw, ako ang sagot ng Diyos. Wala siyang plan B. Ikaw talaga. Pagkatapos niya, tayo na. Kaya, hindi po pwedeng maubos yung ibibigay natin. Napapagod ka lang. Kasi nag-iisa kang asin. Yung asawa mo dapat asin din. Yung anak mo dapat asin din. Pero hindi nagpapakaasin. Nag-iisa kang lampara. Yung asawa mo dapat nagbibigay rin ng sinag. Yung anak mo dapat ganoon din. Pero ayaw nila. Kaya napapagod ka, nahihirapan ka. Napakalaki ng kawa, ng problema ng inyong pamilya. Kaya hirap na hirap kang bigyan ng last. Kung marami kayong nagbubudbud ng asin sa laki ng kawa ng problema ng inyong pamilya, sasarap agad. Hindi ka na masyadong maghihirap. Nag-iisa kang kandila. Buti sana kung isang bahay lang yung nililiwanagan mo. Paano kung isang gym, kung isang street, kung isang bayan? Ganun na nakalaki ang problema ng pamilya ninyo. Kaya ka nahihirapan, nag-iisa ka.
Kung sana nagpapakasinag din ang asawa mo, ang anak mo, ang kapatid mo. Kung sana nag-aalaga din ang kapatid mo ng magulang ninyo. Kung sana nag-chip in din. Hindi man makapag-chip in ng pera, nag-chip in ng pakikisama. Wala mang maibigay ng pera. Yung kuya, kamusta ka na? Wala mang maibigay ng pera. Yung akbay sa asawa, kaya natin ito. Yun! Lahat tayo asin. Lahat tayo lampara. Kaya mahihirapan kapag isa lang ang nagpapakaasin at nagpapakalampara sa bayan na ito, sa bansang ito, sa mundong ito, sa pamilya ninyo. Kaya, napapagod ka lang talaga. Pero yung question na may ibibigay ka pa, meron pa. Kasi, yung pagiging asin at liwanag mo, hindi galing sa'yo. You did not work for it. You did not strive for it. You did not even apply for it. Sinabi ng Diyos, you are the light of the world. Pero bago niya sabihin yun, sinabi niya, I am the light of the world. So yung liwanag na binibigay mo, galing sa Kanya, hindi mauubos. Basta wag kang mag-give up. Nahihirapan ka lang, napapagod ka lang, pero may ibubuga ka pa. Kaya mo pa. Masyado mo lang inaako ang lahat. Wag mong akuin. Siya pa rin. Siya pa rin. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang natin. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong tiringkin ng Diyos ang samo ko sa pagmahal niya ako. Hindi ng Diyos ang samo ko. Alam kong tiringkin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ang Diyos Sapagkat alam niya ang sitwasyon at pinagdaraanan ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Umikit tayo. Panginoon, tulungan mo kaming maging asin at liwanag ng aming kapwa, lalong-lalo na ng aming pamilya. Tulungan mo pong maunawaan ng bawat isa sa aming pamilya na may maiko-contribute sila. Na mayroon silang kapangyarihang pag-aanin ang pinagdaraanan ng bawat isa. Na mayroon silang kakayanan na makatulong sa iba't ibang mga paraan ayon sa kakayanan nila. Walang taong walang maibibigay. Lahat meron. Sana maisip yun ng bawat tao, ng bawat Pilipino, ng bawat magkakasambahay sa bawat pamilya. Hallelujah! Para mas magkalasa ng pag-asa ang mundo, ang pamilya, para mas magkaroon ng sinag, ng pag-asa, ng kabutihan ng Diyos. Ang lahat, siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pamabayaan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah!
sa takdang panahon, mabalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat kakampi mo ang Diyos. Mahal ka ng Diyos at alam niyang nagkukulang na maging asin, maging liwanag ang mga nasa paligid mo. Alam niyang napapagod ka, alam niyang nahihirapan ka. Siya ang magiging mas kakampi mo. Basta, never give up. Huwag kang susuko. May ibibigay ka, may ibubuga ka. Huwag mong kakayanin ang lahat. Kasama mo ang Diyos, maniwala ka. Kay Jesus. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Sa Diyos Diyos amang amang makapangyarihan sa lahat, ng na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, nilibing, nanaw sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at huhupok sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat panalangin ng atin pong itutugon, Panginoon, kami iyong pakinggan. Panginoon, kami iyong pakinggan. Para sa banal na simbahan, upang maging tapat siya sa mabuting balita at patuloy na maisulong ang gawain ng ebanghelisasyon tungo sa buhay na matapat at marangal, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong pakinggan. Para sa lahat ng Kristiyano, upang ang kanilang pamumuhay sa liwanag ay maakit nila ang lahat sa pagsunod kay Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong pakinggan. Para sa mga nadidiliman sa buhay, sa mga pinanghihinaan ng loob at tinatabangan sa pananampalataya, upang maihatid sa kanila ang liwanag at init ng pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong pakinggan. Para sa ating lahat, upang ang ating pagiging asin at ilaw sa sanlibutan ang magbuklod sa atin bilang mga Kristiyano, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong pakinggan. Para sa mga yumao, makamtan nila ang liwanag na di magmamaliw sa kabilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kami iyong pakinggan. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Uli, pagdasal natin ang mga may pinagdaraan ng malaking problema ngayon, kilala man natin o hindi. Amang maawain, digin mo ang aming dalangin at sinagan kami ng iyong liwanag upang mapawi ang kadiliman sa sanlibutan, sa aming pamilya, sa aming pamayanan, sa pamamagitan ni Jesucristo at sama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Pag-aalay.
ang maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming ialay ang tinapay at alak sa kisat ng aming buhay. Ang tinapay na ito'y nagmula sa lupa, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging pagkain at dudulot ng buhay. Ang maihanap sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming sa kisat ng aming buhay. Ang alak na ito'y nagmula sa ubas, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging inumin at dudulot ng Espiritu. Ang maihanap
mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming langit. Inyo po nawa itong ikaligaya. Kung mamarapatin po sila inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal naming Jesus. Minamahal naming Jesus. Tanggapin niyo, Diyos naming Ama, na kaya na naming alay sa inyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming langit. Inyo po nawa itong ikaligaya. Kung mamarapatin po sila inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal naming Jesus. Minamahal naming Jesus. Inyo po nawa itong ikaligaya. Kung mamarapatin po sila inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal naming Jesus. Minamahal naming Jesus. Manalangin tayo, pangating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ang iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Pagkalubong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pang magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siyang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit, nang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga mundo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya, Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilala, minamahal na mga yumao na. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso, lahat po ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang
lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadyan mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo hangkarian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi ninyo noon sa inyong mga alagad, sinasabi niyo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Thank you. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Salamat sa'yo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat sa iyo'y aming sasabihin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat at sa iyo'y aming sasabitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisang binibigay, kami niloob mong makapakinabang kaisa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamungan ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan, sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa,
Ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nananatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring kaming mga tunay mong anak, kaya ninais mong ni isa huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumata. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inangdiyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa, sa mga tulong na binibigay ninyo, kasama ng mga kasama natin through online broadcast of this Mass, sa mga nagpapadala ng kanilang tulong pa rin through our GCash and bank account. Dahil sa inyo, sa pagsuporta ninyo sa ating Sovereign Shop, 3 Nelson na Crown, sa mga nag-aali ng alkansya, sa pag-share ng ating mga live masses and recorded na mga reflections, mga videos. Dahil po sa inyo, nagiging liwanag at asin ang simbahang ito sa maraming mga simbahan sa iba't ibang panig, lalong-lalo na ng Pilipinas. Yung nakikita po ninyo sa vlog na pinapakita natin, nagpapagawa tayo ng mga chapels, malaking bahagi yon. Pero marami pa ang hindi ko na i-report na syempre hindi naman dapat i-broadcast lahat. Pero I assure you, napakalaki po at napakarami po ng natutulungan at naitutulong ninyo. Kaya marami pong salamat. Bukod pa sa nagbibigay tayo lagi ng libreng images ng Our Lady of Lasalet to promote the devotion to Our Lady. Kaya salamat po sa inyong lahat. Paalala po, sa pagbalik ninyo dito, this week, hanggang sa linggo, kung meron po kayong mga palaspas, yung mga natuyo na, pakidala po, pakisurrender po dito. Yun po yung kayong ibe-bless at susunugin para maging abo. Dahil malapit na po ang Miyerkules ng Abo, Ash Wednesday. So, yun po, pasuyo na lang, kaysa itapon ninyo, na lagay niyo po dito. I-surrender niyo po dito. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bumayo tayo sa pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you rin po. Sarap buhay kung may nagmamahal, pagmamahal at tunay at laging nanisay ang bihentong umibig ay walang sinamis pagsintang sa kalinis sa'yo hanggang langit. Birheng mahal sa amin at sa kasal.